sobrang gusto kong i-share sa inyo na sobrang sana makuha niyo. That each and every one of us, regardless of who we are, has the power to write our own life story. Huwag niyo ipasulat sa iba ang storya ng buhay ninyo. Alam niyo po kung bakit? Busy po sila. Saka pagka sila nagsulat ng storya ng buhay ninyo, silang bida kayo kontrabida. Huwag niyo po ipaubaya sa ekonomiya ng bansa kung anong klase ng bahay ang titirhan ninyo. Huwag niyo ipaubaya sa ating ekonomiya kung anong klase kotse yung dadrive ninyo. Huwag niyo ipaubaya sa external environment kung ano yung maabot ninyo sa buhay. Hindi po porke nasa government kayo, hindi kayo maging successful. Dahil ang success ko, it goes beyond the definition of money. Marami akong kilala sa Maynila, sobrang yaman, malungkot ang buhay. May kakilala ko sa probinsya, sobrang hirap, malungkot din ang buhay. So what's the point? Nothing. All I'm saying is that you have the power to write your own life story. Pagkatapos ng buhay po ninyo sa mundong ito, may isang chapter na nakalagay doon, chapter about the ALG. At kung babasahin po ng mga apo ninyo, yung chapter na yon, ano pong klase ng chapter ang mababasa nila? Dalawang klase lang po ng story ang kayang gawin ng tao sa buhay nito. Unang klase ng story, ang kanyang pong buhay ay naging inspirasyon para tularan ng iba. Or, naging warning para hindi sundin ng iba. Nasabi ko po yan dahil may dalawa kayong pamipilian. Anong klaseng story ang gusto niyong iwan sa mundong ito? I suppose hindi kayo nandito para lumaman. Wala kayo sa DLG para lumaman. Tama po ba? Yes. Otherwise, nagpunta kayo sa costumes. Okay, at DPWH. Yes. At least since nasa DLG kayo, yon. Puso. Parang gano'n, puso. Parang yan. Napaka-stress ko ng trabaho ninyo, no? Di ba? You have the supervisory power over an LG. Right? Just supervise. Just look. You cannot do anything. You have the power according to the paper. You can supervise. I understand. I consult for a certain mayor in Nueva Vizcaya, and they understand the dynamics of the local politics. It's kind of difficult when you are identified with someone else. Karamihan sa inyo nagiging Casper, the friendly ghost. May mga experience na nakakalayas kayo, diba? May mga cases na hindi kayo nakikita ng mga mayor niyo. Gusto niyo pong mapansin kayo, sunugin ninyo ang munisipyo. Ang nagtanong mayor, sino may gagawin mo? MLGO! I'm here! Present! No, don't do that. It all depends on you. I understand the political, the local politics. So I understand your feelings. Sometimes marami kayong gusto gawin, hindi nyo magawa. But here's the thing. Do not let the external environment influence you to the point that your internal environment cannot do anything about your external environment. Can somebody tell me what did I just say? Yes. Kung kayo nga hindi, kung ako hindi ko naintindihan, malamang hindi ko naintindihan. No, the environment, don't be controlled by the environment. Kapag ang isang bagay hindi nangyari, hindi ibig sabihin imposible mangyari ang isang bagay. Right? Remember, difficult is never synonymous with impossible. Mahirap lang, pero hindi imposible. Eh, ilang beses namin ginawa, dami-dami na namin ginawa, hindi pa rin nag-work eh. Hindi na pa nagagawa lahat. Paano ko alam? Buhay pa kayo. Mangyayari lang na wala kayong magagawa kung patay na kayo.
Pero as long as buhay pa kayo, you can try 1,000 different approach just for you to fulfill your mission. Because here's the thing, magiging madali ang buhay natin bilang mga NLGOO kung tayo po ang ating profesyon ay gagawin nating mission. When your profession becomes your mission, everything else is possible. You have the power to write your own life story. And with that, I would like to thank you so much for coming.